sasali dyan. Okay. Parang sa pananaw ko ngayon ay hindi ako sang-ayon na ang pagbabago ay manggaling dyan sapagkat hindi ako masyadong sigurado na kapag inamyendahan natin ang saligang batas, yung mga restrictive provisions na di umano'y nakahambalang, nagbakasakali na naman tayo doon sa isa. Kagaya na nga sinasabi ko, wala kang iniwan sa tumugis ka ng dalawang kalabaw na tumatakbo, wala kang mahuhuli kahit isa eh. Ganun ko na ipaliwanag yun. Yung traffic, yung taas ng kuryente at saka yung bagal naman ng internet, mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay ng encouragement yan. Kaya hindi ko sinasabing una bes na hindi mabuting, maaring sa panahon na naitatag na natin. Saan nyo ba kung yung Pangulong Bongbong ay, at yung kanyang may bahay, si First Lady Liza, ay nagkaroon ng flu-like symptoms na karamdaman. Parang may ubo, may na sinisipon. Nabalitaan ko, Nelson, mahirap talaga ngayon yung nasa malamig ka pagkatapos di naman pwedeng hindi ka lumabas kasi dahil may mga kausap ka. Yung pabago-bagong ganun, kung minsan yung katawan natin hindi nakahanda eh. Kaya kung mapapansin mo, medyo may bago ng konti sa boses natin. Sana ay mabigyan ng solusyon ito kagad sa pamagitan ng kape. Ito, binigyan kagad ako ng kape. Baka sakaling makatulong naman ito. Pero ang number one pong gamot talaga din yung sapat na oras ng pagpapahinga. Hindi talaga, yung makatulog ka man lang na sapat. Yung sapat ngayon kasi, kwentado na eh. Ako sa akin, yung sapat, yung huwag ka lang bumaba sa 4 na oras, parang okay na sa akin. Kasi pag naging halimbawa, 2 na lang, masakit ang ulo mo. Tsaka yung pagka nag-iisip ka, lalong sumasakit. Ngayon pa naman pong araw na ito, Kong, at mga kababayan, formal nang idineklara ko ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagtatapos ng Northeast Monsoon o amihan. Anong ibig sabihin niyan, Nelson? Paliwanag mong mabuti. Nagsisimula na po ang tag-init. Ibig sabihin... Ibig mo sabihin, nagsisimula pa lang? Simula pa lang po. Delikado tayo niyan. Kung nagsisimula pa lang, ito nga, binabanggit nga natin dahil sa init nga ng panahon. Kung pwede nga lang, huwag ka nang masyadong lumabas eh. Hindi naman po pwede dahil pagbaba mo lang sa sasakyan, hindi naman pwedeng hindi ka lumakad kahit konting Yun nga po. Sinabi po ng PAGASA na asahan ng mas mainit pang temperatura pagdating ng mga susunod na araw. Bagamat makakaranas pa rin daw po tayo ng mga thunderstorms, lalo na kung tanghali at gabi sa ibang bahagi ng ating bansa. At ang sabi pa ho dito ng PAGASA, nagpapaalala po sila sa publiko patuloy na mag-ingat at uminom ng sapat na tubig upang hindi ho magkasakit kaugnay ng mainit na panahon. Ayan. At kapag naman ang ininom mo ay malamig, yung boses mo rin ang ito ang nangyari sa akin eh. Ang sabi, wag daw akong iinom ng malamig, pero kung init naman ang katawan mo, tama. Pagkatapos magkakape ka, ayun, parang ang hirap din naman. Kaya kumisan talagang gusto mong uminom ng may yelo, kaya lang magsasaper ang boses mo. Yun nga po. Ito po yung eksaktong pahayag, statement ho ng PAGASA para sa kabatiran ng ating mga kababayan. The public and all concerned government agencies are advised to continue their ongoing precautionary measures to minimize heat stress, optimize the daily use of water for personal and domestic consumption, and prevent any accompanying health risks associated with this climate condition. With the ongoing El Nino, significant reduction from the normal rainfall or drier than usual conditions will likely to continue, which may bring negative impacts, such as dry spells and droughts in most areas of the country.
Ayun. So, ibig Yan sabihin... na yung medyo mahirap. Hindi lamang sa tao ang epekto. Ano? Ay, Ilang probinsya na yung nagdeklara ng state of calamity. state of calamity dahil nga sa problemang dulot ng El Nino. Marami ng probinsya yata, Nelson, ang nagdeklara na, hindi ba? Ang mga nagdedeklara po, yung mga towns sa provincial-wide, ito po yung pinaka-latest natin, Kong, yung Occidental Mindoro. Nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa tagtuyot, dahil sa El Nino. Napakarami pa namang pananim dyan, Nelson. Ano, pangunahin ng tanim dyan, yung palay. Palay at mais daw po. Mais, pagkatapos sibuyas, ano? Tumatawag nga sa akin, yung mga traders, nagsasamantala na naman, yung harvest ng sibuyas, parang, ewan ko kung paano yung ginagawa nila. Nagpapasaklolo yung mga tao ron, dahil siguro sa init, siguro baka may nasira na o kaya yung iba, kulang sa laki. Sasabihin ng trader, Nako. Ibenta mo na yan ng palugi. Kung hindi, wala kang maihita dyan sa ano, baka mamaya hingin na lang sa'yo yan. Yun nga po. At bukod po dyan sa El Nino, Kong, dito sa Quezon City, siguro nabalitaan nyo rin na dineklara na kahapon ng Quezon City government, ito pong pertussis outbreak. Yung pertussis, naman yun? ito naman po yung ubon na may kasama ring lagnat. Sa mga bata naman ito, Kong. Dahil din sa dala ng init ng panahon. Kasama na ho yung init ng panahon. At dito may 4 na bata ang namatay. Karaniwan ho dito mga infant, mga sanggol. Anong pangalan ng sakit? Pertussis. Pero ito naman po ay pwedeng ma-prevent sa pamamagitan ng bakuna. Kaya dapat ay nagpapabakuna yung yung mga magulang, yung mga anak ninyo. Kung wala pang bakuna, dalhin ho ninyo sa mga health center dahil ito naman po ay libre. So kapag bakunado yung bata, may panlaban hindi ho nagiging makakaiwas siya dyan sa pertussis na yan. Yes. Bacterial infection po ito, Kong. O siguro, sa mga nakikinig po ay makipag-ugnayan na po kayo sa inyong mga barangay clinic siguro, mga barangay health center. Kung meron naman pong available na mga vaccines, unahan na po natin. Iba po yung prevention. Totoo po. Mas maganda na po yung inuunahan na po natin. Nagulat ho kasi ang Department of Health dahil nung ikumpara nila ang bilang na nagkakaroon ng sakit na ito sa mga nakaraang taon, ito lang 2023, sa unang buwan, sa unang sigwada ng 2023, o buong taon na ata ito, ay 23 lang ang naitala. Pero ngayong taon, umabot ho ng 400 plus ang naitalang kaso, kaya tumaas daw ng 1,870%. Plus meron pang namatay na mga bata sa 10 linggo pa lang ng 2024. So, sino yung nagkulang dyan, Nelson? Yung pagpapalabas ng mga medical bulletins o baka hindi alam naman ng mga nanay na kinakailangang mapabakunahan lahat yung mga bata. Ikaw, Kong, yung namang mga magulang kapag, kasi ngayong panahon na ito, pagka nagsisilang ng sanggol, talagang sa ospital na halos lahat. Kahit yung mga mahihirap nating kababayan, kasi meron ng mga public hospital na nagpapaanak, ay doon pa lang ay nasasabihan na sila, nabibigyan na ng schedule yan, Kong. Kung lahat napanganak sa ospital, Nelson, paano kung kumadrona yung nagpanganak sa'yo? Wala naman daladalang vaccine yun. Ayun nga. Di ba? Ang dala lang nun dahon ng banaba. At saka yung kung ano-anong dahon. Di ba? Pero karaniwan kong sinasabihan na sila. Pagka ganito na po yung... Kasi OP na ho yan. Kapag parang binibigyan sila ng schedule. Ito po, ilang buwan, babalik kayo, punta kay health center, ito yung mga bakunang kailangan. Parang hindi nga ganyan ang nangyari. Kung ibabase sa datos mo, 1,400% ang increase. Katama ho. Hindi ibig sabihin yan, yung napanganak sa panahon na
dapat sana inabakunahan para sa ganon, hindi naman siguro ganyang karami Yun nga. yung tinamaan, hindi ba? Bukod po dito sa pertussis, nagsasabi na rin ang Department of Health, bagamat ito naman hindi pa dinedeklarang outbreak dahil baka tumataas din ang bilang, ayun namang tigdas, yan, ipabakunan nyo na rin po yung mga anak ninyo sa tigdas para hindi na ho ito kumalat. Dahil habang dumadami po ang bakunado, mas malito ang tsansa na makahawa pa ito sa iba, Kong. Bakit daw pertussis ang pangalan? Pertussis, yun lang po. Hindi ko po alam ang pinagbulan pero maaaring dun sa apelyido nung naka-invento o naka-discover. Nakatuklas ng sakit na yan. Mga ganun ho yan, kadalasan. Kung bakit kasi tuklas pa ng tuklas ng mga sakit Pagkasakit, huwag mo nang tinutuklas kasi para huwag nang dumami. Siguro. Yan, kamukha ng batang yan. Ayun, ang ganda-ganda. Tuwan-tuwa pa naman, pagkatapos tatamaan na. Ano naman yung tigdas? Baka naman yun ang pertussis na sinasabi mo. Magkaiba po yun, Kong. Iba pa naman yung tigdas. Magkaiba po siya. Yung tigdas kilala ko. Yung tigdas talagang... Pero si pertussis hindi ko pa... Si pertussis, ito ay bacterial respiratory infection o may kasamang whooping cough. Pagka umubo, Kong, parang sumisipol. Hindi ko kilala yan. Ang kilala ko dyan si Aling Gertrudes. Pero si pertussis, hindi ko pa nakilala yan kahit minsan. At karamihan po dito, yun nga, mga bata ang tinatamaan. Kaya mga magulang, paulit-ulit ho kami dito. Mahirap na ho kasi yung tsaka tayo maghahabol kung kailan late na, kung kailan may sakit na yung anak ninyo, tsaka yung gustong bakunahan, hindi na ho babakunahan yan. Kaya yan po ay sana'y maging babala at paalala sa mga kinaukulan. Dapat tinawagan natin si Secretary Ted Herbosa, baka sakaling may maipapaliwanag kung sino ba si pertussis. Bakit? At ba't ganun karami kaagad yung tinamaan? Dami nga ho Para matanong natin na kayo ba'y nagbabala? Kayo ba'y nakapagbigay ng maagang pagbababala sa mga kanayunan, sa mga komunidad? Baka may nagkulang dito. Mamaya ay susubukan nating makapanayam si Secretary Ted Herbosa. Samantala bago tayo pumalaot pa ng ating usapan, ay gusto lang siguro total introduction po tayo. Baka mamaya na rin natin bigyan ng detalye ito. Yun pong nangyari sa House na aprobado na yung RBH 7. At ang nakalagay doon halos lahat pala yata nakalagay unless provided by law doon sa mga limitasyon na nakapaloob sa Constitution, sa economic provisions. 3 artikulo ng saligang batas yun. Okay. Article 12, Article 14, Article 16. Yung sa Article 12, may isang provision dyan. Pinag-uusapan yung tungkol sa mga franchise ng mga public utilities. Nilalayon na kasi sabi nila masyadong restrictive yung 40% foreign ownership. Kasi sa ating batas ngayon, kinakailangan mananatili yung 60% na Filipino ownership. Sa makatwid, ang naibibigay lamang sa dayuhan ay 40%. So, sususugan yon at ilalagay unless provided by law. Meaning to say, kung halimbawa yung mga susunod na kongreso ay maisip nila na hindi itaas natin yung porsyento ng pagmemay-ari para maengganyo natin ang mga banyagang nangangapital, Kunyari sa ganitong public utility, itaas natin, gawin natin 80%. So, maring ma-encourage natin sila, Doon sa Article 14, kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa eskwela, yung mga educational institutions. Tama. Ganon din, ang gusto nila para pumasok yung mga banyagang, mga batikan sa pamamalakad ng mga paaralan para raw tumalino ang mga Pilipino sapagkat alam mo itong mga nakaraang mga international assessments kanya ganun
hindi naging maganda yung record ng ating mga kabataan. Hindi lamang tayo ay mababa, kundi tayo pa yung pinakamababa. Kaya lalagyan din ng parang kulatilya na unless provided by law. Ang ibig sabihin, pwedeng itaas na naman yung bahagdan ng pagpasok ng foreign investors. No? Pero tuho ba na yung sa basic education ay hindi isinama dun sa luluwagan? Parang hindi. Okay. Ang pinag-uusapan lang dito yung tertiary education higher yata. education. No? Ako naman, hindi ako sumali sa usapin dyan sapagkat sinabi ko naman kay Speaker na Speaker, sabi ko, hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi ako ay hindi kasali dyan. Okay. Parang sa pananaw ko ngayon ay hindi ako sang-ayon na ang pagbabago ay manggaling dyan sapagkat hindi ako masyadong sigurado na kapag inamyendahan natin ang saligang batas, yung mga restrictive provisions na di umano'y nakahambalang para mapanagutan natin ang yung pagbuhos ng maraming pamumuhunan dito sa ating bansa. Ang katwiran ko kasi, ang gusto ko nang baguhin natin, may mga policy reforms na dapat unahin natin. Sapagkat kapag ang mga ito ay hindi natin naayos. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa, Nelson, ito alam mo na rin at alam din ang mga kababayan natin. Tayo po ang isa sa pinakamataas ng taripa ng kuryente dito sa ating bansa. Ngayon, kung ikaw ay isang mamumuhunan, alam mo naman na sa production cost mo, napakalaki nung bahagi ng elektrisidad. Bakit hindi ka na lang pumunta sa mas mura? Sa mas mura. Yung mga kapit bansa natin ay mura kung ikukumpara sa ating energy prices ngayon. Ano? Pagkatapos, ikaw ngayon ang itinanghal na traffic capital of the world. Ano? Teka, mag-iisip yung mag-iisip yung mamumuhunan. Bakit kaya traffic capital ng Pilipinas? Pagkatapos traffic capital ka na nga, ikaw pa yung pinakamabagal ang internet. Oo nga. No? Kung ikaw ay isang negosyante, hindi ba iniisip mo, sino ba nagpuntang, si Jack Ma yata nagpunta rito Tinanong siya, sabi niya, what can you say about the internet in the Philippines? Ang sagot niya, no good. No good. Pagkatapos, ito nga, yung ease of doing business, yung magano ka pa lang magre-registro ka pa lang ng kumpanya mo, o kaya naman meron kang gagawin na kontrata, napakaraming mga permiso ang kakailanganin mo magmula sa barangay tanod hanggang dun sa kaduluduluhan. Katapos-tapusan nito, ikaw ay siguro tatlong buwan siguro yung pinakamababa. 3 taon naman ang pinakamahaba. Kung ikukumpara mo sa karatig bansa mo, 3 oras naman, tapos na. Mabilis. Lahat ng ito, kapag hindi natin na isa-lang-alang, o bahagi ng ating bureaucracia na dysfunctional, iniisip ko na hindi mo rin may encourage. Yung inefficient bureaucracy, yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption Kaya mataas din yung corruption index mo So kapag ganito yung nakikita nila na kondisyon na umiiral sa atin, tingnan mo na, mas maganda yata sa bansang ganito. Punta na kaya ako sa Cambodia, punta ako sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Singapore. Ibig sabihin, hindi tayo maaring maka-encourage kahit na baguhin pa natin yung mga yon. Pangalawa, ang nakikita ko, marami tayong ginawang batas naman na pwede nating mapagbasihan kung ang pag-uusapan ay yung pagbuhos ng foreign direct investments. Meron kaming ginawang mga major economic measures. Nelson, kukwento ko lang yung mga ilan. Sige po.
Meron tayong ginawang pag-amyenda doon sa tinatawag na Philippine Public Service Act. Na kung saan doon ay binigyan natin ng 100% yung ibang mga utilities dyan. Na dating 60. Meron na pala. Meron. Hindi ko lang sa ulado yung lahat, pero meron doon. Opo. Pagkatapos, meron tayong ginawang pag-aamyenda ng ating Retail Trade Liberalization Act. Ito ay pang-engganyo rin sa mga mamumuhunan na mga banyaga. Ibig sabihin, meron na rin tayong nagawang mga batas directed towards encouraging foreign investment in this country. Meron tayong yung create law, ito naman yung sa taxation. Taxation. Na kung saan yung progressive scheme ng taxation, yung mga mamumuhunan, maganda na pala yung hindi na pala ganun na masyadong komplikado. Masyadong komplikado at saka ang tawag pa nga ang iba diyan yung masyadong confiscatory. Gusto na ko. Yun ang kalaban Yun nga. Confiscatory na ito. Teka muna, ano makikitain natin pag ganyan? So, parang na-liberalize yun, parang naging progressive. Makakainganyo. At ang isa pa na maganda riyan yung FIA, Foreign Investment Act. Okay. Na kung saan yung mga negative na industries na nakalagay, na nakalista doon sa ating Board of Investment. Teka muna, maganda na ito Meron pa tayong batas ng Maharlika. Naalala mo ito, na pinag-away-awayan ito. Maharlika po, investment. Sa Makatwid, merong 5 pangunahin na mga economic measures na pwedeng pagsaligan din. Iniisip ko kasi, bigyan natin ng pagkakataon itong mga batas na ginawa natin. Kasi katatanim lang Kumbaga sa mga halaman na itinanim natin, na pakikinabangan natin. Halimbawa, high-value crops. Yung high-value crops, pangkaraniwan, 3 months, meron na tayong mahihita dyan Kung mga pangunahing mga produkto naman, katulad ng palay at saka mais, yan, medyo matagal-tagal naman yan, Pero may panahon para makapaghintay ka. Kasi, ang ibig ko sabihin, teka muna, katatanim lang natin Bakit hindi natin hintayin muna na mamunga itong mga ito? At pagkatapos, pag nakita natin na yung mga bunga hindi sapat, tsaka tayo mag-isip ng ibang kaparaanan kung paano natin masusuportahan ang pangangailangan ng ating bansa. Ganun ang aking argumento. Kasi kapag gumawa na tayo ng pangunahing batas at ang ating layunin ay makapag-encourage, makapag-engganyo tayo ng foreign direct investments, hindi pa tayo nakapagbibigay ng tamang panahon para sa ganun ay magapas natin, ma-harvest natin itong ating itinanim. Naglatag ka na naman. Ito yung pag-aamyenda. Na wala kang iniwan sa isang hunter, sabi nila. Tumutugis ka ng 2 rabbit at the same time. Oo nga, makakawala yung isa o kaya pareho wala. Wala kang mauhuli. Subukan mong, wag na yung rabbit, masyadong mabilis manakbo yun Kalabaw na lang. Mabagal. Sobrang bagal. Ewan ko, pero pagka walang dala-dalang araro, mabilis na. Tinutugis mo, 2. Tsaka nakakatakot kong yun. Tugisin mo, isa-isa lang. Pero kapag 2 kalabaw na nananakbo, kahit na mabagal yun, pareho mong tinutugis, sa tingin ko wala kang mahuhuli. Oo nga. So yun ang aking main argument. Yun ang pananaw nyo doon. Yun ang pananaw ko, Nelson. Ayan. Dahil ngayon Friday, Kong, ang ating itatanong naman sa ating mga babayan ay hindi naman masyadong mabigat. Ito ay tungkol sa mga palabas na mapapanood natin sa TV, sa telebisyon o kaya sa sinehan. Na dito po ay... Nagtatanong ka? Magtatanong ko tayo kung tama ba itong ginawa ng MTRCB, Kong. Akala ko naman ang itatanong mo, alin doon sa 2 kalabaw ang tumakbo? Ang hahabulin mo.
mahirap yan ko. Baka sige. bata pa tayo dyan. Ito lang sa MTRCB, palabas ito, ha? Meron po kasing isang palabas. Diyan natin kukunin ang dito po itatanong natin ibabase yung ating o ilatak mong mabuti. Ako, hindi ako masyadong sa pelikula. Hindi ako nanonood ng mga pelikula. Wala na akong Wala na akong, anong tawag doon? Wala na akong oras. Magmula nung masara yung yung sinihan. yung dating malaking network. Parang naisabuhay ko na yung ayoko nang nanonood. Ayong kay Enrique Hill. Anyway, ito po ay may kaugnayan sa isang dokumentaryo na ang pamagat ay Chasing Tuna in the Ocean. Chasing Tuna. Chasing Tuna in the Ocean. Documentary po ito. Kaya lang, dito sa Chasing Tuna in the Ocean, ipinagaya ng ilang palabas sa sine at television. Ano po ito? Foreign film. Nasa Netflix ba yan? Documentary. Wala po yata dahil dadaan sa MTRCB. Ni-review ng MTRCB. Ibig sabihin, hindi pa naipalabas? Hindi pa po. Palalabas pa lang? Ipapalabas pa lang. Ipina-review sa MTRCB, ang sabi ng MTRCB... bakit pa re-reviewin? Tuna lang naman ang pinag-uusapan dito De lahat po kasi ng palabas kong talagang nire-rate kasi ng MTRCB kung yan ay pang general patronage, ito ay parental guidance. Oo nga, doon ako pupunta. Tuna lang naman ito. Bakit kinakailangan bang ang rating dyan di ba general patronage yan? Ang sabi ng MTRCB, hindi yan pwedeng ipalabas dito sa Pilipinas. Kahit na sino, hindi pwedeng makita natin. Hindi po pwede. Dahil meron pong ipinapakitang mapa dyan kung saan nandoon ang controversial 9-dash line ng China. Ayan po, naipakita. Chinese din yata ang gumawa Ayan, yung China's 9-dash line. Ano Minamarkahan. daw ang kinalaman ng 9-dash line na yan at para hindi natin mapanood yung kung maganda naman yung pelikula, bakit hindi natin panoorin? Natatandaan nyo kung yung Barbie, di ba? Pinagtalunan din yan na nandun yun yung Nandas line. Ayaw naman burahin nung gumawa ng pelikula yan. Kung yun ang pinagtatalunan natin, edi burahin nila. Siguro wala namang isang segundo siguro yan. Kasi kung Chasing Tuna in the Ocean Oo nga. Mukhang dyan dumadaan, sabi, dito sa mga guhit na ito. Parang kailangan siyang ipakita talaga. Wala naman tuna sa lugar na Wala nga, dahil drawing lang. Ayaw kong, hindi, siyempre, kung ikaw yun naman yung nag-produce niyan, lalo na kung... sino nag-produce yan? China? Hindi ko alam kung wala dito sa atin. Pero sa palagay ko, kung minsan may mga content kasi na hindi lang mismo, Chasing Tuna in the Ocean, pero may underlying agenda. Minsan, ang gusto nila ipakita, ayan, meron talagang 9-dash line. Sino ang director? China? O yung producer? China? Maaari. Hindi, kung ako sila, para naman kumita sila at mapanood natin, tanggalin na lang yung portion na yon, di ba? Kung wala namang ibig sabihin yon na naipagkamali lang nila siguro, incidental lang. Alam mo na, di ba? Di man nila iniisip na maaring magreklamo tayo doon, di ba? O di sasabihin nung director, pasensya na po, tanggalin na lang po namin. Di ba pwede yun? Mukhang, ewan ko, kung kasi pwede namang umapela sa MTRCB. Ewan ko kung yan i-aapilan nila. So, anong itatanong natin ngayon? Tama ba, mga babayan, na bigyan ng, wag ipalabas, pagbawalan, iban ng MTRCB, ang dokumentaryong nagpapakita ng 9-dash line pero ipaliwanag mo muna kasi yung mga ibang nanonood sa atin, hindi naman nila masyadong sa ulado o kabisado. Ano ba yung 9-dash line na yun? Kailangan bigyan mo ng background. Ito po kasing mapa ng mundo, gumawa ang mapa ng ang China ng kanilang teritoryo at nagkaroon ng siyam na guhit. Yung siyam na pagguhit na ganun, minamarkahan yung kanilang teritoryo. Ang problema dun sa 9-dash line, nasama yung ilang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea na inaangkin din naman natin. Yung pinagtatalunan ho sa Court of Arbitration na naging dahilan, kaya ngayon, tinutulan na pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration yung 9-dash line.
na ito naman ang Pero, pinangahawakan. alam mo, hindi lang naman ang Pilipinas ang naapektuhan ng 9-dash line na yun. Totoo po, totoo. Medyo nagreklamo rin ang Vietnam. Yes. Nagreklamo yung Malaysia. Nagreklamo yung Brunei. Nagreklamo din yung Taiwan. Sapagkat yung pagkakaguhit niya, arbitrary talaga. Sabi niya ganon, itong lahat ng teritoryo, hindi teritoryo, maritime rights na nasasakop nitong napasaloob nitong aking pagkaka-drawing ng 9-dash line, akin lahat ito. Ayun, maraming kumambyo. Teka muna, ayan. Ngayon, yung bang pelikulang yan binan din sa Vietnam? Well, ang natatandaan ko kung yung Barbie, dati binan sa Vietnam yon, tayo hindi natin ibinan dahil sandali lang din at hindi na pinakailaman ng MTRCB. Pero itong documentary, mukha kasing iba pag documentary ko. Parang stating of facts pag documentary, hindi po ba? Sa akin kasi sini lang yan eh. Hindi naman basihan kung mo ba napanood natin ang ibig sabihin. Sasabihin ba ng China eh, Philippines, you are already under Estoppel. Ang ibig sabihin ng doktrina ng Estoppel. Napanood mo na yan, hindi ka kumontra. Napanood mo pero hindi ka umiling. Ayun nga. Napanood mo pero wala kang apila. Ibig sabihin yan, Estoppel ka. Wala naman ganun. Sini lang naman yan eh. Ang problema kong itong Chasing Tuna in the Ocean ay documentary na pinroduce ni Jing Jianmin ng Weihai, China. So kung parang meron talagang agenda. Siguro yun na sinasabi ng MTRCB na baka rin naman magalit yung iba nating mga kalapit bansa kapag hindi natin ito tinutulan. Okay lang yun. Pero kung ako lang, baliwala sa akin yan. Sa bagay. Sa atin. Sa akin? Oo. Baliwala. Kasi ang gusto kong makita yung tuna. Tuna ako din. At hindi ko titingnan yung guhit-guhit na yun eh. Ano ba sa akin yun? Hindi ba? Ang kwento daw po nito ay pinapakita kung gaano kahirap habulin yung mga tuna na yan sa dagat. Ako ang gusto ko dyan hindi ganyan hindi ganyan yung approach natin. Ang ating tingnan mabuti, kung ano yung ginagawa ng China kapag tayo ay nagre-resupply nagre-resupply ng pangangailangan ng ating mga tropa doon sa Ayungin Shoal, na palagi tayong binabara, yung sasakyang ginagamit natin, kinakanyon niya ng tubig, kung ano-anong klaseng manipulasyon ang ginagawa niya, kamuntik pang magbanggaan. Yan ang kawalang respeto di ba? Totoo. Doon natin paigtingin. Ito parang mga mabababaw lang. Mababaw yan. Akala mo naman, kahit na ba nag-drawing pa siya ng... Kung ako, sasabihin ko doon sa producer na yan, para wala na tayong pag-uusap dito. Kami nang magbubura ng linya mo, wala namang kinalaman sa tuna yan. Hindi naman nababasa ng tuna yung... Alam naman pinalitaw mo na yung tuna ang nag-drawing niyan. Sa bagay. Di ba? Palagay ko, dahil yan naman ay commercial yan. Yes. Sasabihin ng producer, yes ma'am, alisin mo na po. Yes sir, alisin nyo na po yan. Paano ba natin yan? Palalakihin ba natin yan? Ngayon, depende. Yung maganda ba yung pelikula o hindi? Ayun lang. Hindi pa natin Kung hindi maganda yung pelikula, wag na natin panoorin. Tek, magandang hapon po. Ako po si Nelson, kasama po si Kong Dante Marcoleta. Kumusta po kayo, Yusek? Mabuti naman. Magandang hapon, Nelson. Magandang hapon, Kong. Maraming salamat at pinanyayaan niyo po kami. Ayun. Kakilala ko yan. Kaibigan ko yung si Yusek na yan. Ayo po. Palagay ko, hindi pa niya ako nakalimutan, Nelson. Ayun naman. Hindi po. Ayan. Ikaw na. Ang una nating katanungan dahil siyempre sa mga babayan natin na nagtatanong, ano ba yung pertussis? Dahil sa bagamat yan naririnig natin ng matagal na, hindi, ang alam kasi natin sipon, lagnat, ubo, Yusek. Okay, ang pertussis sa salita natin ay Tosferina. Lubang nakakahawang sakit yan na ang kadalasang nagkakasakit ay mga baby, mga bata.
At ang magandang balita, may bakuna naman tayo dito. Yung 5-in-1 pentavalent. 3 beses binibigay yan. Umpisa na 6 weeks na ang gulang ng baby. Pag nakompleto yon, may protection na siya sa Tosferina. Subalit kung hindi mababakunahan, magkakasakit sila. Sapagkat mabilis makahawa rin yan, galing sa mga taong may Tosferina, yung inuubo, so malalangha po nila. Ngayon, ang mangyayari dyan, si baby magkakaroon ng sipon, sinat, lalapot yung sipon, mahirapan silang huminga. Mauwi ito sa bronchopneumonia na pag hindi naagapan, maaaring mamatay si baby. Kaya nga may outbreak tayo dyan sa Quezon City ngayon po. At yung bakuna po ay magbibigay protection. Kung hindi naman, may gamot po tayong antibiotic. Para na sa ganun ay gumaling kaagad ang sino man magkakaroon ng Tosferina. Yung pala yun, Nelson, Tosferina pala. Yung kilala ko yung Tosferina. Tosferina, Paano kasi pertussis pa kayo ng pertussis kaya hindi ko maintindihan kanina. Doc Eric, pero parang hindi alam nung mga nanay bakit napakalaki nung percentage nung nakapitan. Yung itinaas nung nakaraang mga taon, biglang sumipa ng ilan, Nelson? 140%? Oh, 1,000% po. 1,000%. Parang hindi yata alam o baka hindi nyo na i-alarma ito sa mga nanay, Doc Eric. Alam mo, may isang henerasyon tayo na kasama ng mga doktor, maaaring hindi na nila makilala yung sakit na yan sapagkat dahil sa pagbabakuna natin bago nung pandemic ay halos hindi na talaga nakikita yan at maging ang mga doktor ay baka mahirapan para magsuspetsya sila na Tosferina nga yan. Ngayong pandemic po, nangyari, bumaba yung ating vaccine coverage at saka kung na-delay rin yung aming pagbili ng bakuna, yung 5-in-1, para maibaba ka agad. Kaya hindi naman namin sinisisi yung mga magulang, si mami na hindi nadala sa health center kasi wala nga yung bakuna. Kaya lang, doon sa mga health center na mayroong bakuna at hindi dinala yung baby, naku sayang kasi libre naman yung bakuna. Kasi may mga mami tayo na mukhang nakalimutan nilang dalhin yung baby nila. Kasi ang unang ineksyon niyan, 6 weeks eh. Tapos buwan-buwan, babalik hanggang sa makompleto yung 3. Kaya nga nagpapasalamat kami na imbitan nyo kami dito para na sa ganun matulungan nyo kami ibigay yung balita na sa mga health center, libre po yung bakuna po. So, Doc Eric, kaya pala naman hindi kaagad nadala ni mami yung baby niya sapagkat siya rin, kagaya ng binanggit mo kanina, matagal na palang wala yung sakit na yan, nakalimutan na natin. Opo, kahit yung mga doktor, tingnan mo, nagulat si Nelson na sinabi mo, Tosferina pala yan pertussis. So, kasi talagang tawag natin, Tosferina bagong sakit ito. Sa mga katwid pala, kailangan vigilant pala tayo kahit na yung sakit matagal nang wala, may pagkakataon palang bumabalik pala ito nang hindi natin alam. Bigla palang nakabalik na hindi pa natin alam. Tama ba yun, Doc? Tama kayo, Kong. Sa ating henerasyon, alam na alin natin yung Tosferina. Pero sa mga bagong henerasyon, magtatanong sila, ano yun? Ano yung Tosferina? Huli ko narinig yan ko sa nanay ko eh. Alam mo yung Tosferina? Hindi, ako naman sa lolo ko, doon ko narinig yan. So, Doc, halimbawa, ito, nagkasakit na, hindi na unahan ng bakuna. Meron namang gamot na pwedeng ibigay kagad. May antibiotic. Kaya lang kaya gusto namin mabakunahan din kasi nako, talagang para kang kumakahol sa tindi ng ubo at sa dulo nito may pagpito pa. Tapos sa gabi, hindi ka makatulog. Tapos paulit-ulit yan. Yung iba, 2-3 buwan na may ubo pa kong eh.
So, Yun naman pala, hirap na Nelson, hirap eh. sila. Opo. Yung tuspirina, yung sangayon sa lolo ko, ha? Yung may sipol talaga yan. May sipol, May sipol yan. Masakit yan eh. Masakit yan. Pagkatapos parang hindi ka makahinga. Di ba? Kung salamat, mabuti naalala mo sinabi ng lolo niyo. So maraming salamat, Doc Eric. Ngayon, alam na namin, kasi pertussis si Nelson. Tuspirina pala ang pinag-uusapan natin. Thank you, Doc. Kung may tatanong pa tayo Meron ka pa itatanong. kay Doc, para isahin na rin natin. Ano? Kasi meron din dito na babala kayo tungkol naman sa measles o tigdas, Yusek, ang DOH. Opo. Meron dun sa barn po, may outbreak po dyan. Nagbabakuna na rin po sila. Itong katulad ng tuspirina, itong tigdas, ay may bakuna naman po tayo. Ayun. So, hindi natin dapat na ikabahala ang mga karamdamang ito sa kasalukuyan, Doc. Hindi naman dahil sa hindi natin ikababahala, kasi sa barn, iba po yung sitwasyon doon. Kailangan namin talagang kulang na lang ligawan po yung mga nanay po ron. Lalo na yung tatay, kasi yung decision doon decision ng mag-asawa po kasi. Okay. Baka meron pa kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan na nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, at yung mga nasa social media, Doc Eric. Salamat po. Ang pagbabakuna po, huwag niyong kalilimutan. At ito'y libre naman. Pagbisita sa health center ay gawin niyo po, lalo na sa mga baby wala pa 1 taon. Ayan. Salamat, Doc Eric. The President and the First Lady continue to experience flu-like symptoms, but their condition has shown notable improvements. Their vital signs remain stable, and they remain in a comfortable state. Both have received advice to continue their prescribed medications, ensure adequate fluid intake, and prioritize rest. The medical team will closely monitor their progress until they fully recover. We appreciate the public's concern and well wishes. Further updates will be provided as necessary. May simptomas pa rin po ang Pangulo at ang First Lady, pero patuloy po ang pagbuti ng kanilang mga kondisyon, Kong. Galing kasi sila ng ibang bansa, Nelson, di ba? Galing na Germany at saka Czech Republic. Czech Republic, yes. Alam mo, kung minsan yung nakakapagod din ng pagbibiyahe, lalo yung malayuan, di ba? Tsaka yung iba yung oras doon sa pupuntahan mo. Opo. Alam mo yung katawan natin, merong estilo din yan eh. Kapag mapapansin niya, saan naman nagpunta kaya itong aking katawan? Sabi niya, ano? Yung body clock mo, mag-iiba eh. Yung tulog mo. Sabi mo, nakikipag-usap ka, inaantok ka eh. Kasi iba yung ano eh. Nahirati siya sa oras na yun. Palagay ko, ganun din na-associate mo sa iba yung klima. Pagkatapos, iba yung oras ng tulog mo. Apektado rin yung katawan mo. Siyempre, pinipilit niyang sumunod eh. Yes. Pero kung minsan, pati siya nahihilo rin eh, di ba? Opo. Ganon. Kaya yung malayong paglalakbay, talaga sakripisyo din yan. Totoo po yun. Kaya po, anim pong dalangin mabilis na pagka-recover, paglakas ng Pangulo para personal nang mapuntahan yung kanyang mga dapat napuntahan at asikasuhin. Bagamat sabi rin naman ng Malacanang ay patuloy siyang tumutupad ng kanyang kampanin sa pamagitan ng mga pwede naman niyang gawin dun sa kanyang opisina habang nagpapahinga. Yan ang ibang klaseng pahinga kung trabaho pa rin. Kasi pagka ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, yan ang trabahong walang pahinga. Walang pahinga. At yung trabahong yan, dapat huwag kang magkakasakit. Bawal na. Di ba? Yan ang talagang bawal magkasakit. Kaya lang, bilang tao, hindi mo naman masisiguro na hindi ka kahit paano man lang maapektuhan ng mga physical mga barriers na yan. Paglalakbay, talagang hindi lang time-consuming,
physically stressful. Totoo. Kaakibat lahat yan ng napakalaking pananagutan talaga na naiatang sa balikat mo. Anyway, get well soon, Mr. President. Kaya mo yan. Kaya. Kung maiba naman tayo tungkol dito sa mga pangyayari sa House, kasi ang hinahanap ko nga, nagulat nga ako sa sinabi nyo kanina na kayo pala ay hindi kayo naki-involve, hindi kayo nakiboto dun sa RBH 7. Kasi nung tiningnan ko yung mga balita, binilang yung pinangalanan pa, yung mga hindi nag-abstain, tapos may hindi bumoto ng hindi pabor. Pero parang hindi ata kayo, naisama ata kayo doon sa bumoto ng pabor . Hindi ako bumoto . Hindi talaga kayo nag-ano. No. Anong tawag doon? Parang abstain ho ba? Dapat nasa abstention ako, di ba? Dahil doon sa piniliwanag nyo na kanina. Naipaliwanag ko naman sa kanila na hindi ako kaisa kung ang pag-uusapan yung pag-anmyenda ngayon. Yung ang pinag-uusapan kasi, crucial kasi rito kung ngayon napapanahon . Ayun. Di ba? Kasi nga doon sa aking ipinaliwanag, ako ang gusto ko, hintayin muna natin na mamunga yung ating naiuna ng itinanim. Hindi ka ako mabuti na nagtanim tayo ng ganito, hindi pa natin nakikita yung ganda o hindi ganda ng ibubunga, nagbakasakali na naman tayo doon sa isa. Kagaya na nga sinasabi ko, wala kang iniwan sa tumugis ka ng dalawang kalabaw na tumatakbo. Wala kang mahuhuli kahit isa . Ganun ko na ipaliwanag yun. Pagkatapos, ang aking pakiwari rito, yung kailangan nating ayusin muna yung internal na bureaucracy natin para sa ganun, lalo nating ma-encourage. Yun lamang yung ease of doing business. Sabi ko sa'yo, napakarami yung nadi-discourage na pumunta rito. Yung traffic, yung taas ng kuryente, at saka yung bagal naman ng internet. Mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay ng encouragement yan. Kaya hindi ko sinasabing una bes na hindi mabuting, maaring sa panahon na naitatag na natin o nailatag natin yung mga policy reforms na kung saan tsaka ka magkakaroon ng pagbabago, baka sakaling magkaugnay talaga yan. At doon sa panahon na yon, maaaring sabihin natin na pwede na. Pero yung sa ngayon, sa aking nakikita na naipaliwanag ko nga sa kanila, hindi ako pwedeng bumoto ng sa pagsang-ayon. Ayun, kaya hindi na kayo nakilahok. Dito naman kung sa pag-revoke ng franchise ng SMNI, dahil ipinakita din yung mga pangalan ng mga bumoto, ang pinakita na yung mga hindi bumoto, tumutol at nag-abstain. Ano bang posisyon nyo dito ko? Ikaw ba nakita mo kung sumama doon sa pagdinig ng SMNI? Hindi ko napansin kayo. Yun din ay, alam mo, pinaliwanag ko rin yan sa speaker. Kasi, alam mo, nasa majority ako, Nelson, hindi naman may kakaila yun. At kitang-kita naman na wala ako. Hindi ba? Minsan, hindi ako sumama sa pagdinig. Kasi sinabi ko naman sa mga kasama ko, maski kay speaker na, ikwento ko rin naman. Si speaker naman, napaka-broad-minded naman ito. Nauunawaan naman yung aking... Kasi kung hindi ka magpapaliwanag at hindi naman maliwanag yung ipinapaliwanag mo, baka hindi kayo magkaintindihan. Pero nung inilahad ko sa kanya yung katwiran kung bakit hindi ako pwedeng sumama roon, sa aking palagay, naunawaan niya ako. Ayun. Hindi ba? Kaya hindi naman niya ako pinilit. Ayun nga. Ayan. Tsaka mahirap din namang makilahok sa usapan na hindi ka noon umattend. Paano naman ako boboto? Hindi nga ako umattend. Kung baga sa, halimbawa, tingnan mo sa mga judicial tribunals. Yes. Palagay mo, maski na sa mga quasi-judicial tribunals, basta merong mga pagdidesisyon, sa COMELEC ka mo, quasi-judicial yan, yung SEC, quasi-judicial yan, NLRC, quasi-judicial. Maliban pa sa mga MTC natin, RTC, Court of Appeals, hanggang umabot sa Korte Suprema, ayan, judicial naman yan. Hindi ka naman kasama doon sa pagdinig ng isang usapin
Boboto ka ba? Hindi naman talaga. Hindi ka pwedeng mari kang bumoto pero nakakahiya siguro yun. Tama. Kasi pwede mo sabihin, kahit hindi kanya ako nakilahok, pero binabasa ko yung proceedings. Pero pangkaraniwan, pag hindi ka sumama ron, hindi ka mag-abstain na lang siya. Totoo. O kaya, non-participant. Halimbawa, ganyan. Ganun din ang aking posisyon. Sapagkat sabi ko nga, meron akong mga prinsipyong hinahawakan din na hindi mo na ako pwedeng sumama rito. Sapagkat ang paniwala ko ay kaiba yun ng paniniwala na umiiral sa kanilang pagdinig sa SMNI. Ayun. Meron lang ako itatanong ko. Yung, total nabanggit na natin yung, nalito lang kasi ako na sa pagkakaiba ng franchise ng SMNI, kasi nakita ko nga, House Bill, tapos idadali pa sa Senado. Samantalang yung sa ABS-CBN franchise, sa hanggang Congress lang, hindi na nakarating sa Senado. Bakit magkaiba? Paano kasi yung sa ABS-CBN, nag-a-apply sila ng renewal. Dahil matatapos na yung prangkisa nila, 25 years lang yon. So, nung aming dinggin yan, malapit na kasing mag-expire. Hanggang sa mag-expire nga, inabutan ng expiration. Kaya nga, ang naipasya namin, dahil sa napakaraming paglabag, hindi na namin i-renew. Ngayon, dahil ang prangkisa is a private bill, dapat magsimula siya dito sa House. Ngayon, ang nangyari naman sa SMNI, hindi renewal yan sapagkat yung kanilang prangkisa buhay pa. Kailan lang nabigyan ng panibagong 25 years yung prangkisa? Parang Suwara Sug yata yan. So may bago pa siyang franchise? Oo, mga 2 taon pa lang yata. So meron pa siyang mahigit 20 taon. Opo. Ngayon, ang ipinasya ng legislative franchises, i-revoke naman. Kaya lang, kung ito'y batas, hindi mo naman pwedeng i-revoke yan nang hindi mo isinasangkot yung Senado. Kasi batas yan eh. So pinanukala yung batas sapagkat manggagaling sa lower house, dito sa House of Representatives. Ito, naipasa na nga on third and final reading, tinransmit na sa Senate. So ang Senate na ngayon ang merong pananagutan. Ang bola ay nasa kanila na. Naipasa na yung bola. So nasa kanila kung isushoot nila o hindi. Ayun. So hindi dahil napagtibay na sa House, wala ng franchise yung SMNI. Hindi pa gano'n. Sapagkat kailangan pagtibayin nung isa pang chamber para maging batas. Ayun. Kapag pinagtibay nila roon at naging enrolled bill, nasa Pangulo ng Pilipinas kung pipirmahan niya o hindi. Pipirmahan pa pala. Pipirmahan niya kasi batas kasi yung yung prangkisa ng SMNI, batas yun. So para mawala yung batas, gagawa ka ng repealing law. Ito yun. Repealing law pala. Ngayon, kailangan pagtalunan din ng Senado. So, yung bola nandun na. Kapag ka isinyut ang bola at ipinasa sa Malacanang at pinirmahan ng Pangulo, halimbawa, doon pa lang marirevoke. Ayun. Mukhang busy naman ang Senado, Kong. Pwede bang tumagal yan na hindi naman ginagawa ng Senado yung kanyang part? Diba? And tanungin mo nasa kanila na yun. Ang tanungin mo ngayon yung senador. Diba? Nasa kanila na. Nasa kanila yung bola. Ayun. So hindi natin alam. So hindi sila obligado na pagdating sa kanilang lamesa ay... depende sa agenda nila. Depende doon sa timing nila. Kung halimbawa yung bola, pinasa sa isa, pinasa doon sa kali, bola ito o pasahan ng pasahan. O baka mamaya, time out na. Di ba? Ayun, oo nga pala. So, ganun pala yun. Tapos kung ito ay, kasi 2024 ngayon, di ba? 2025, mag-e-election, hindi naman mawawala ito. O kailangan ng, pag nag-election ng midterm, hindi. Hindi pa tapos yung Congress ninyo. Hindi, matatapos ang 19 Congress 2025. Kung halimbawa, hindi napagtibay yan, edi baka i-refile. Ayun. So, baliwala pala. Hindi ko sinasabing baliwala. Ayoko mag-comment dyan sapagkat hindi nga ako nag-participate dyan. Baka ma-misquote ka. Baka sabihin na naman nila, may pinapanigan ako. Kung ano yung tama lang.
Kasi Ano yung proseso? yung prinsipyo kung kinapit ko diyan, sabi ko, para sa akin hindi ganun ang paraan. Okay? So sabi ko, hindi ako magpa-participate. Ayun, malinaw na po, ha? Kasi baka nagtataka yung iba, bakit meron pang Senado? Kasi magkaiba yung sitwasyon. Ito naman kung gusto kong bigyan nyo rin ng komento ito. Itong pinagtibay ng House Committees on Energy at Communications Technology, parang nagsama-sama na sila rito. Merong 5 panukala, ginawang isa na lang. Ang panukalang ito ay obligahin po ang mga electric at communication companies na ayusin yung linya ng kuryente at kable ng telepono at internet. Siguro mapapansin ninyo na talagang hindi magandang tingnan na salasalabat ang mga kawad. Minsan may linya na ng kuryente, magkakabit naman ng telepono. Yan ang title ng spaghetti wire. Sila, maganda pa nga sa English yan, spaghetti wire. Spaghetti wire bill. Ako pag tawagin ko yan, pansit-pansitan. Pansit. Parang mas masarap pansit at Hindi, spaghetti. nung pa napansin, panahon pa ni yung yumaong Bayani Fernando, kaibigan natin yun, MMDA. Chairman pa siya noon. Hindi ba, kung matatandaan mo, meron siyang programang yung Metro Guapo. Meron na. Meron siyang programa, Metro Guapo. Talaga namang, yun ang kanyang, yun ang kanyang objective, yung maisaayos lahat yung hindi magandang yung mga eyesores ng Metro. Yes. Kailangan maayos-ayos. Opo. Tapos sabi ko sa kanya, Bayani, maganda yung program mo. Talaga namang meron ka nagagawa, yung mga bangketa, inaayos niya, no? Yes. At talagang gumanda yung yung kapaligiran ng kalsada. Ang dami niyang kalaban, pero okay lang dahil maganda naman yung programa talaga. Andun yung iasunto siya sa korte, andun yung ganito, pero in general naayos niya. Sabi ko sa kanya, meron ka pang hindi isang nakita ka ako, nakikita mo lang yung sa baba Sa ground ka lang kasi puro kanal lang tinitingnan mo Tumingala ka, sabi ko, makikita mo yung eyesore dyan. Tingnan mo kako yung pansit-pansitan na yan kako. Tingnan mo kako yung Saberville. Kita mo naman yan, isang maunlad na pamayanan yan. Pagkatapos mo sa Saberville, kumanang ka papunta rito sa C5. At tatagusin mo kako yung buong C5 na yan at makikita mo yung Eastwood. Napakaganda nakalinya yung mga building. Pero tingnan mo yung kuryente ka kung nagkasablay-sablay, pansit-pansitan. Alam mo, sagot niya sa akin? Nakita ko na rin yan. Okay. Alam mo, kaya sa dami ng nakalabang ko dito sa baba. Nakita mo naman na naging buhay ko, puro asunto rito, asunto doon. Pero mabuti na lamang, sabing ganon, kahit papano, naipapanalo natin ng paunti-unti. Dito kanya sa baba, ang kalabang ko 10 lang. 10? Pagka pinaakyat mo ako, tilaban ako yan, magiging 1,000 ang kalabang ko. Ganun ba? Kanya, hindi madali sabi niya, tama ka, nandyan yung mga telekomunikasyon na nagkasabit sa, yung parang, sa isang poste, pinagsabit-sabit nila, pero yung huling nagkabit, hindi naman siya, hindi masinop Totoo. Makikita mo, pagtingin mo gano'n, parang salaula lahat ng, parang yung gumawa lahat yan, kung parang lasingang nagtrabaho Yan ang bill di ba? Yun nga po. Ayan, yung mga ganyan. Huwag na ka nang lumayo doon sa aming village. Mabuti na lang merong mga mayayabong na akasya doon na naitatago ng kahit paano naitatago. Pero yung sinasabi ko sa Eastwood City, Saberville, lantaran talagang makikita mo. Sayang, Sayang yung sayang. Ang ganda ng lugar, Tama kung ako Kaya lang, mas gusto kong pag-usapan yung presyo ng kuryente kaysa sa mga kawad ng kuryente, Nelson. Diba? Pagka presyo ng kuryente, kailangan bumaba. Bababa. Kailangan mababa. Dito, ang mga kawad lang ang mababa Minsan umaano na sa lupa, di ba? Pag hindi ka maingat, baka masabit na sasakyan mo sa kuryente. At saka marami kong yung mga meron ngayon na mga matataas ng sasakyan, pag pumasok sa mga side street, yun na nangyayari. Talagang sumasabit po napuputol yung mga linya. Tama ka.
Pero sa susunod na mga panahon, pag-uusapan natin yung tungkol sa presyo Sige, sa sapagkat kuryente. walang kamatayang issue kasi yan, Opo, Nelson. sige po.